Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pagsubaybay, pagtangkilik at pag-promote ng ating mga videos at ng ating YouTube channel. Maraming salamat, mga suki at tagapanalig at mga tagapagsuporta ni Ka Eric. Saludo! Mga kababayan, pag-usapan po natin itong umiinit na naman na issue tungkol sa South China Sea, West Philippine Sea. At kaya nga po ay nagkaroon pa ng phone conversation si Marcos Jr. at sila US President Donald Trump, no? Matapos ang pagbisita sa Pilipinas ni US State Department Secretary Marco Rubio, no, mga kababayan. At napag-usapan itong nangyayari na pangbubuli, pananakit, pang-water cannon ng mga Chinese Coast Guard laban po sa ating mga naval forces ng ating Armed Forces of the Philippines diyan po sa naturang area. So kailangan po nating tingnan ito sa balanse at makatotohanang perspective. Okay? At nang sa ganun ay mailugar natin ano ba talaga ang nangyayari at bakit pinapainit na naman ngayon nila Marcos at ng kanyang propagandista kasama po ni Gibo Teodoro ang tensyon at banggaan sa pagitan ng bansang Pilipinas at ng bansang China. Una sa lahat po, ang pinag-aagawan po natin ay hindi teritoryo. Hindi po actual territory. Ito po ay exclusive economic zone at mga maritime and navigation issues tungkol po sa magkakadugtong na mga body of waters na ito. Kung teritoryo po ang pag-uusapan, ito po ay tungkol sa actual territory ng ating nakatakda at nakasaad na 7,107 islands. Wala pong inaangkin ang China sa 7,107 islands. Subalit dyan sa tinatawag nating West Philippine Sea na bahagi ng tinatawag sa buong mundo na South China Sea, maraming claimants. Hindi lang po Pilipinas ang mayroong conflicting claim. Sa pagitan ng China, mayroon din pong Malaysia, Indonesia, Vietnam. Nangangamkam din po yan ng mga area na nandyan po sa tinatawag nating West Philippine Sea na bahagi din po ng South China Sea. Yung South China Sea, I think, is around 3.5 million acres of body of water. So, napakalawak po yan, 3.5 million acres, not hectares. Acres of body of water. Malaki. Malawak po masyado yan. Para pag-agawan. Ang punto natin, pwedeng pag-usapan. Pero, iginigiit natin ang isang confrontational na pamamaraan. Bakit hindi tumawag din si Marcos Jr. at buhayin ang diplomatikong pag-uusap kay Xi Jinping, no? Bakit dadaan pa siya kay US President Donald Trump? Di po ba? So, yun pong unang punto natin. Pwede naman siyang dumirekta eh. Pero bakit sarado? Hindi naman sarado ang China eh. In fact, kung sarado ng China na makipag-usap at umupo sa Pilipinas, instead na bangayan at tapang-tapangan na mga postura ni Gibo Teodoro, edi sinarado na ng Chinese Embassy ang kanilang foreign post mission sa Pilipinas at pinalayas at iniject na rin sana nila ang ating mga foreign diplomatic and foreign mission sa China. Hindi pa naman eh. Ibig sabihin po buhay pa ang diplomatic channel. Kung sana marunong din po kumilala si Marcos Jr. na tanggapin natin at sa hindi kung paano natin tinatrato ang Amerika. Dahil makapangyarihang bansa ito, we will not and we cannot deny na ang China ay naging makapangyarihang bansa na rin po, mga kababayan. In fact, it is the number 2 biggest economy in the world and number 2 in the largest military capacity in the world. So kilalanin mo yon kung kinikilala natin ng Amerika na siya ang pangunahing imperialistang bansa sa buong mundo. Ang China is also a balance of power in the region of Asia-Pacific. Hindi po natin may tatanggi yan. So bakit sarado si Marcos na
tanggapin ang katotohanan na ang lahat ng ito, ng mga bangayan, water cannon, pukpukan sa ulo ng mga naval forces natin, banggaan sa barko, whatever, na mga tensyonado at hindi magagandang pangyayari dyan sa South China Sea, West Philippine Sea, ay pwedeng pag-usapan at maupuan ng matino at maayos. Kung matino ang opsyon ni Marcos Jr. Kung matino ka, ba't ka magpapareperi sa Estados Unidos? Eh alam natin po, ginagamit naman tayo ng Estados Unidos sa kanyang proxy or substitute na pakikipaggirian sa China dahil hindi magagamit at may tutulak ng US, ang Japan, ang South Korea, ang Indonesia, ang Vietnam, even ang Taiwan na makipagkiskisan pukpukan sa China. Kaya ang Pilipinas, ginagamit tayo. Kaya tayo tinatrato ng China ng ganyan dahil sinaraduhan ni Marcos Jr. ang tama at makatarungan na diplomatiko at dialogo na uri ng pag-uusap. At ang dating, nagpapahayag pa ang mga tauhan niya ng mga mapanganib na mga pahayag na nag-uudyok ng digma-digmaan at tapang-tapangan na postura. Like ito mga pahayag ni Gibo Teodoro na nakakagigil na daw, mga walang hiya. Yung mga termino na yan ay very abrasive. No? Hindi dapat siya nagsasalita dyan eh. Ang nagsasalita dyan ang Department of Foreign Affairs. At dapat sinabihan ni Marcos, si Gibo, tumahimik ka nga at mag-uusap kami. At kung pwede, wag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Kasi, uulitin ko, ang China is the second world largest economy and the second biggest and powerful military in the world. No? Kapantay pa niya ang Russia or makahigitan pa niya ang Russia in terms of military capabilities ang China. No? Minamaliit natin. Pero hindi natin yan maitatanggi at hindi natin maitatatwa. Neighbor natin ang China eh. Ang Amerika nga, naninikluhod tayo, nakikisama, nakikiayon tayo. Kaya tayo tinatrato ng China ng ganyan. Una, nagsarado at hindi naging maganda at hindi mabunga at walang makatarungan na diplomatic and country-to-country bilateral na ugnayan ang China at Pilipinas matapos na si Marcos ay pumanig ng tudo-tudo at nagpakatuta sa Estados Unidos. Pangalawa, ang ating bansa binuksan ni Marcos na maging advanced and forward deployment ng mga war technology, mga kagamitang pangdigma, mga missile, mga Typhoon missile launchers, mga Tomahawk cruise missile na hindi inaako at ibinubunyag ni Marcos, subalit alam ng China, alam ng maraming iba pang bansa na may diniposito na mga Tomahawk cruise missile sapagkat itong Typhoon missile launcher ito ng missile na Tomahawk. So kung may Typhoon missile launcher system sa North Luzon, ibig sabihin may Tomahawk. Bakit ka maglalagay ng missile launcher kung walang missile, di ba? Logic lang naman yun eh. Tapos dumami ang mga EDCA sites. Dinagdagan ito ni Marcos at pinapadalas, no? Naging frequent ang mga military exercises instead na makipagdialogo, makipag-usap. Tingnan mo, ang Vietnam, ang Malaysia, ang Indonesia, ay mayroon po silang mga conflicting claims din dyan sa South China Sea. Bakit masigla at mabunga ang kanilang diplomatic, trade, economic, and military and security interaction sa China? Kahit sila ay mayroong mga conflicting claims na mga pinag-aagawan sa mga posisyon sa paligid ng South China Sea. Sila mayroon din sa atin. Akala natin China lang. Ang Vietnam, marami din pong pinaposisyonan na mga features diyan sa South China Sea. Pero tahimik tayo sa Vietnam. Kasi ang interest ng US hindi ang Vietnam, kundi ang China. At kaya tayo pumapanig sa ganyang posisyon ng Estados Unidos. Kaya tayo napupukpok. Kaya tayo nawa-water cannon. Kasi ipinipilit natin ang pakikipaggirian. Hindi naman talaga natin kaya eh. Ang digmaan na ito. Hindi automatic na makikisalo o tutulungan tayo ng Amerika kapag nagkaroon ng shooting war laban sa China. Bakit tayo pupunta sa digma-digmaan na hindi naman natin kakayanin yan?
No? Mga kababayan, may titigil lahat yan kung makipag-usap ng matino si Marcos. At i-control ang paglawak ng mga base militar ng Amerika na tinatawag nilang EDCA. Hindi sila nagko-construct ng facilities, pero sila ay nagtatayo ng mga advanced and forward deployment ng kanilang war armaments and war technology sa Pilipinas. Sa loob ng mga kampo natin, ng ating military camp, na hindi ginagawa yan ng Japan, China, ng South Korea. Nilimit na sila. In fact, wala na yata or isa na lang natitira nilang military base sa Japan and sa Korea. Kita nyo, nakatulong ba ang military bases ng Amerika sa Middle East? Kapag binobomba ng Iran ng missile at tinatarget ang mga military bases nila na nakatagtad sa paligid po ng mga bansa na kaalyado ng Amerika? Hindi. Di po ba? So, yan din ang mangyayari sa atin. Bubombahin din yan ng China kung sakali pong magkaroon ng digmaan, uunahin ang Pilipinas. So, why would we rather go into the level na tayo ay makipaggirian at makipagkiskisan at pukpukan sa China na neighbor natin, whether we like it or not, nandyan sila, mas malapit kung ikukumpara sa Estados Unidos, makapangyarihang bansa, hindi naman sarado na makipag-usap sa atin. At ang ibang bansa na may kagaya sa atin na sitwasyon, nakikipag-usap at tuloy-tuloy lang din po ang kanilang mga conflicting maritime and other claims in the South China Sea, and yet mabunga ang kanilang turismo. Sa atin, nawalan tayo ng $2 billion na tourism income mula sa ating sana maganda na ugnayan sa bansang China. Bumaba ang ating trade preferences sa China. Pero ang number one trading partner natin, China pa rin. O, di ba? Ang ating mga build projects, tinigil ng China ang suporta sa atin. Worth around mga almost $42 billion na suporta sana sa mga train system at iba pang mga malalaki big ticket infrastructure projects. Wala na. So, tourism, economic support, investment, wala na. Bumagsak talaga ito. So, itong sinasabi ni Marcos na i-reset niya ang relasyon ng Pilipinas ang China, anong ibig sabihin nito? No? Such a very vague, malabo na word. Dapat ang sinabi niya, palalakasin natin ang ating diplomatiko at mga pangsiguridad na ugnayan sa bansang China, at ako bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, mag-reach out ako kay President Xi Jinping at sa kanyang gobyerno para upuan ang mga pag-uusap na ito. Mahirap bang gawin yon? Hindi magagawa ni Marcos dahil pinipigilan siya ng Estados Unidos na wag mong gawin yan. Why? Sapagkat i-bring up ng China ang issue kung bakit pumapayag tayo na dito i-deposito, dito itago at dito i-forward na nakaposisyon ang mga missile at missile launchers, ang mga bomba at mga armas pangdigma ng Amerika na sa loob na ng Pilipinas. These are all illegal and unconstitutional. Sapagkat hindi pinapayagan sa Pilipinas matapos po na na-abrogate at napabaliwalang bisa na ang US Military and USRP, US and Philippine Military Bases Agreement noong 1991, hindi na po pinapayagan na magkaroon ng base militar ang mga Amerikano sa ating bansa. And yet, pinayagan sa pamamagitan ng Visiting Forces Agreement, nakakapag-ikot sila ng mga tropa militar sa Pilipinas, at ganoon din po sa tinatawag na Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. Nagagamit nila as forward deployment positioning ng kanilang mga armas pangdigma ang ating bansa. Kaya tayo tinatrato ng China ng ganoon. They treat differently yung mga bansang Malaysia, Indonesia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar at iba pa, even ang Brunei and Singapore, sapagkat hindi po nila pinapayagan ang Amerika na mag-impose ng military forward deployment and war technology depository sa kanilang bansa. Samantala tayo pinapayagan yan. Yan po ang pangalawang issue ng China sa atin. Third, masakit po sa China na binastos sila na sabi ng China mag-bilateral talk tayo. Sa panahon ni Pinoy, ni Noynoy Aquino, ay nag-akusa tayo at ginastusan natin na mahigit 3 billion pesos. Yung UN arbitral case natin na non-enforceable. Hindi nga maipatupad yan ng United Nations Security Council.
Nasasabihin ng China, sumunod ka dyan. Because it is a voluntary arbitration and China did not participate. Ginastusan natin ng 3 billion pesos. At sabi ni Pangulong Duterte, non-enforceable yan. How will you enforce that if there will be no UN sanction to be put up against China? Or there will be no military and security intervention to come from the United Nations Security Council? Paano mo gagawin yan, di ba? So malinaw na nasagi natin at talagang tinamaan natin ang pride ng China. So bakit natin sasaraduhan ang pakikipag-usap ng maayos? Number 1 trading partner natin China, pinakamalakas na neighbor natin China. And yet, hindi tayo makikipag-usap dahil ayaw payagan ng Estados Unidos. Dahil ang interes ng Amerika ang masusunod. Hindi po ganon. Dapat tayo, sabi ni Marcos doon sa campaign slogan niya, friends to all, enemy to none. O, di ba? Or enemy to no one. O, di ba? The basic interest in diplomacy and foreign policy, ang una dapat na pangalagaan ng presidente bilang chief architect of the foreign policy ay ang interes ng Pilipinas. Hindi ang interes ng ibang bansa. Hindi po ito usapin ng nagpapapayag tayong ibuli tayo ng China. Hindi tayo pumapayag, pumapalag tayo. Pero hanggang saan? Hindi natin ito tutuldukan, hindi natin ito aayusin. So, diplomacy and dialogue and negotiations and bilateral talks are the more serious and productive way of engaging China rather than mag-water cannon tayo at magpasiklaban ng tapang. Ulitin ko po ang China, next to United States of America sa buong mundo, the second largest, biggest economy. At baka abantihan pa niya ang Amerika. At yun din po, ang China is the second largest and biggest military capacity in the whole world. Oh, di po ba? Kaya nga, nababahala ang China dahil papasok din ang American investment na kunwari ay civilian military complex dyan sa may Pax Silica project sa New Clark City. Around 1,700 hectares ito na lugar na i-develop ang the biggest hub of artificial intelligence and computer complex dito sa Pilipinas. At hindi pa ito masyadong naibubunyag sa mamamayan kung anong nilalaman nito. At yan ay isang civilian-military joint business complex sa napakalaking area natin sa Central Luzon. Do you think walang intelligence ang China para hindi yan malalaman? Na yan ay mga pamamaraan ng Amerika para ipasok ang kanilang mga military industrial technology sa Pilipinas. Alam ng China po yan. So, kung hindi ginagawa ng ibang mga bansa yan at tayo pumapayag niyan, how would we expect China to treat us? Diyan sa may area ng South China Sea, West Philippine Sea na sinasabi natin. Di ba? Ang punto natin dito, lahat ng ito, kung hindi magpapatali sa liig ang Pilipinas, lalo na itong si Marcos, kung matino at maayos ang kanyang foreign policy, mapag-uusapan ito. The way China and Vietnam, China and Malaysia, China and Indonesia, China and Laos and Cambodia, they're talking and they're engaging. Hindi naman kinakalaban din ng mga bansang ito ang Amerika. We can do the same. Why are we going into the strength of being projecting ourselves na malakas tayo? Hindi naman tayo talaga ganun. Kaya nga naninikluhod si Marcos dyan sa kay Trump para i-traffic ni Trump ang kanilang komunikasyon ni Xi Jinping na pwede namang gawin niya ng Pilipinas. Sabi ko nga, maunlad pa naman at buhay pa naman at gumagana ang ating diplomatic relations sa China. Hindi pa naman nagsasarado both sides ang mga foreign mission and foreign postings ng mga embahada sa pagitan ng China at ng Pilipinas. We can still talk rather than magtapang-tapangan. Hindi po tayo nagiging duwag. Dapat lang natin ay malaman at maintindihan na makatarungan po ang pag-uusap rather than digma-digmaan na style. Hindi po natin pinapayagan ng China na ibuli tayo. Pero hindi rin naman dapat natin pinapayagan na ating bansa ay maging dahilan po ng mga banggaan
sa South China Sea, West Philippine Sea issue dahil nakikianib tayo sa military agenda and mga makaisang panig na agenda ng Amerika para sila ay pumosisyon sa Pilipinas at upang maglagay ng threat laban sa China. Hindi dapat natin pinapayagan din po yon. Kaya tayo umhantong sa ganito, mga kababayan. Hindi po ito usapin na parang napakabuli ng China. Ito po'y usapin ng matino at mabunga at matatag na paninindigan na unahin natin ang diplomasya. Pakikipag-usap, bilateral talks, bilateral dialogue, nakagaya po ng ginawa noon ng former government ni Pangulong Duterte, bukas ang dialogo sa China at sa iba pang mga bansa. At nag-uusap, hindi nagtatapang-tapangan. Kaya nga sige po, no, ang mga words niya, nakakahiya, mga walang hiya, hindi sila dapat nandoon. Anong gagawin mo? Makikipagdigma ka? Pwede naman silang pagsabihan sa pamamagitan ng klaro at matatag na diplomatikong pakikipag-usap at ugnayan. Na bukas naman sila sa atin. Ang China walang history ito na nakikipagdigma kasi kung yan siya ay makikipagdigma at mananakop, matagal na niyang sinakop at dinigma ang Taiwan, which is part of their historically, originally, and traditionally by origin. Ang Taiwan ay part ng China yan. Wala namang duda yan eh. Kaya nga hindi tinatawag yan na Chinese Taipei, kundi Taiwan. Province yan. Pero hindi kinikilala na yan ay independent country. Even sa United Nations, dapat alam din po natin yan, mga kababayan. So dapat, ang pangatlong punto natin, piliin natin ang diplomasya at pakikipag-usap. Ang paninindigan sa pamamagitan ng diplomatikong pakikipag-usap ay hindi kaduwagan. Ito ay pagiging bukas isip na iwasan po na lumala ang sitwasyon at ikapapahamak ng milyong-milyong mga Pilipino at ikalulugmok ng ating buong lipunan at buong bayan, lalo na ng ating ekonomiya at ikapapahamak ng ating mga kababayan. Hindi po yan kaduwagan kung iniisip mo yan. At sana buksan niya ni Marcos Jr. at patigilin ang bibig na ito ni Golden Passport Gibo Chodoro na mayroon palang dual passport at kung hindi pa na-booking sa media, hindi pa niya inamin. At kung anong kalagayan nito ngayon, siya lang nakakaalam niyan. At tapos, sige pa rin siya sa pagiging Defense Secretary. Wow. Okay ka lang. Tapos magtapang-tapangan ka sa China. Sige nga, ikaw ang lumusob doon at ikaw magresolba nito. Okay, di ba? American boy kasi todo-todo eh. Sip-sip at tuta ng Amerika. Akala niya, bibit-bitin siya ng Amerika na maging pangulo o susunod na pangulo sa Pilipinas. Umaasa yan yata. Sige po. Mga kababayan, maging bukas isip po tayo sa usaping ito sapagkat ito ay maselan at hindi ito padaskol-daskol at patapang-tapangan. Nakasalalay po dito ang ating buong bansa at ang buong mamamayang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. May Allah also be with you sa mga Muslim brothers and sisters. Bye! Ito po si Ka Eric.